Alam niyo ba, nung bata ako, sobrang takot ko sa dilim. Pag inutusan ako ng mama ko, kuha ako ng pinggan, kung ano pa yung dapat kong kunin, basta walang ilaw. O kaya kahit nga may ilaw basta yung nakakita lang ako ng dilim, sobrang talaga yung takot ko, di talaga ako nakakasunod. Kaya hindi ko na-expect na pagdating ng araw, ito, magiging content creator ako, tapos yung content ko pa, gumagawa ako ng mga documentary about sa mga abandoned places, sa mga nakakatakot na lugar, saka yung mga stories na makasaysayan pero may bite pa rin siya ng nakakatakot na eksena. Kaya sana i-support niyo yung YouTube channel ko kung nakarating kayo sa part na to. Lahat ng effort ko bibigay ko para sa inyo. Gusto ko kasi na maging worth it ako sa pag-subscribe sa channel ko. Saka ginagawa ko to para ma-save ko rin yung mga memories habang nandito ako sa Europe. Siyempre, yung pagkatrabaho natin dito, isa na tong malaking opportunity para bukod sa kumita tayo ng pera, syempre, bilang OFW, ma-explore ko din yung mga lugar dito, yung mga gandang lugar na pag nasa Pilipinas na ako, o matanda na ako, hindi ko na siya mababalikan. Possible kasi na ilang taon yung lilipas, yung mga bagay na to, hindi ko na to magagawa. Kasi, syempre, bukod sa nagkakaedad na rin tayo, yung pagkakataon natin na makapunta ng Europe, dito sa Hungary, bibihira lang yan. Kaya pag binigyan kayo ng pagkakataon, wag na wag yung sasayangin. I-grab nyo lang yung opportunity na dumadating sa inyo, kahit na maliit yung sahod nyo or malaki. Basta importante kumikita kayo ng parehas. Saka ang advice ko lang sa inyo, pagka mamasyal kayo, syempre dapat iba yung ingat pa rin. Huwag yung gagayahin yung ginagawa ko. Ginagawa ko lang to kasi bukod sa passion ko to, bukod sa hilig ko, gusto ko rin na syempre amin natin yung to, balang araw itong YouTube channel ko, magiging way to para kahit papaano makatulong tayo dun sa mga bata, sa mga bata na higit na nangangailangan. Sa ngayon, ayoko muna mag-promise, pero sa abot ng makakaya ko, hanggat maaari, tutulong tayo sa mga bata. Pero hindi na natin ibablog yun. Alam ko naman na maraming mga YouTuber na tumutulong sila, pinablog nila yun. Yun yung way nila para siguro ma-inspire yung ibang vlogger na tumulong sa kapwa. Pero ako nga, gaya nga nasabi ko, gusto ko na itong channel ko na to, balang araw, maging instrument ni Lord para makatulungan ko sa mga bata. Kasi yung mga bata na yan, hindi na rin iba sa akin dahil na-experience ko na rin yan. Dahil yung bunso ko, ayun, naiyak tuloy ako kasi kayo, pinapaiyak nyo ako Pero ganun pa man, maraming salamat kasi nanonood kayo dito sa YouTube channel ko. Yung iba, hindi naman talaga naniniwala. Siyempre, di naman natin maiaalis yun. Pero, ganun pa man, yung mga nagtitiwala na nanonood sa YouTube channel ko, ngayon pa lang, na konti pa lang yung subscribers natin, maraming salamat sa inyo. Kahit na lumaki yung subscribers natin, saan man tayo makarating, lagi ako magpapasalamat sa inyo at hindi ko makakalimutan yun. Kasi kung di dahil sa inyo, hindi naman makikilala itong channel ko. Kaya sana, pagpatuloy nyo lang yung pagsuporta sa YouTube channel ko na Mr. Katoklas sa lahat ng ginagawa nating content para mas marami pa tayong magawa na makabuluhang content na balang araw pwede nating balikan, pwede nating panoorin. Marami din kasing hindi talaga maniniwala sa atin dahil hindi nila na-experience yun Pero ganoon pa man, minsan makakarinig ka ng mga salita na parang minamaliit ka. Kung content creator ka na nagsisimula ka pa lang, kamuha na ng pag-asa. Hayaan mo lang sila kung ano gusto nila sabihin sa'yo. Importante, ginagawa mo yung best mo para maging mahusay na yung content creator at mapalaki mo yung YouTube channel mo. Kasi hindi naman lahat kayang makapaggawa ng content na makabuluhan, makasaysayan. Saka yung effort na binibigay natin dito, hindi basta-basta to. Ayun mga tuklas, paano nga ba ako nag-start mag YouTube? Kwento ko lang sa inyo. 2019, pandemic. Dahil nawalan kami ng overtime, syempre medyo matamlay yung pasok namin. Wala kaming magawa sa bahay. Nakita ko ngayon yung channel na Karunungan Channel. Nung una hindi ko alam na magkakilala pala kami. So eto nga, ikwento ko, gumawa rin ako ng YouTube channel ko. Tinry ko na maging vloggeran tayo nung una, syempre.
Dahil nagsisimula pa lang tayo, di naman tayo ganung kagaling gumawa ng mga video. Lagi ko siyang pinapanood kasi grabe, ilang video pa lang yung ginagawa niya nun pero 100,000 subscribers na siya, may silver play button na siya. Talagang solid na solid talaga yung mga content na ginagawa niya. Umaabot ng 100,000 views, million views pa nga eh. Tapos, mahilig nga kasi ako sa history, tapos napanood ko yung pyramid. Sobrang astig ng pagkakagawa niya ng pyramid. Di Karunungan Channel, nakilala ko, kasama ko sa trabaho sa Infineon, Malaysia. Tapos, eto pa, nakilala ko rin si Solidong Kaalaman. Tinulungan ako ni Karunungan Channel sa ni Solidong Kaalaman. Sila talagang dalawa yung naging mentor ko para makilala nyo yung pinapanood nyo ngayon na si Mr. Katoklas. Sa mga unang araw ng paggawa ko ng content, talagang excited ako. Pag nag-upload ako, chinecheck ko lagi yung analytics ko. Punta ako sa YouTube Studio, tinitignan ko kung may nanonood. Pero, yun. Sasama palad, after 2 days, 3 days, 1 week, tumataginteng na 3 views yung bina-upload ko na video. Pero, yun, tinuloy ko lang. Tuloy-tuloy lang ako. Hanggat dumating yung time na sabi ko, medyo parang hirap na ng sitwasyon ko. Parang hindi ako nag-grow dun sa YouTube. Ano kaya kung hinto ko na? Pero yung dalawa na yun, si Karunungan Channel tsaka si Solidong Kaalaman, pinalakas sila yung loob ko. Sabi nila sa akin, wag kang susuko dahil nagsimula din sila sa ganun. Hanggat nagtagumpay silang dalawa, kaya nga sobrang idol ko yung dalawa na yan. Saka sobrang humble. Pinagpatuloy ko yung pagiging vlogger ko. Tapos, yun nga, tagal ako bago na monetize. 1 taon siguro mahigit. Sobrang tagal yung inantay ko. Tapos, yun nga, nung na-monetize na ako, nagkaroon naman ako ng mga views, pero hindi pa rin talaga ganun siya kalaki. Ba't ko sinasabi to? Kasi ngayon pa lang, gusto ko na magpasalamat sa inyo. Sa ngayon, habang ginagawa ko tong video na to, ang subscribers ko pa lang sa YouTube, ang sa pagkakaalam ko, ay 1,384. Pero alam ko, balang araw, darating din yung araw na masasabi ko na dahil sa pagtsatsagaan natin, pagsisikap, puso sa ginagawa natin, dedikasyon, nagtagumpay tayo. Babalikan ko yung video na to pag nagkaroon na tayo ng 100,000 subscribers. Kaya sa lahat ng sumusuporta sa akin, naniniwala sa kakayahan ko bilang content creator, at lahat ng mga nagmamahal kay Mr. Katoklas, ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa inyo. Kahit na maliit pa lang yung subscribers natin, babalikan ko tong video na to kapag silver play button na tayo. Kaya huwag kayong susuko, patuloy lang. Mahal kayo ni Mr. Katoklas. Maraming salamat. Idol, Solidong Kaalaman at Karunungan Channel. Dahil kung di dahil sa inyo, walang Mr. Katoklas. Next episode ay ipapanood ko sa inyo ang video na ginawa ko noong gabi ng Friday the 13th. Bakit nga ba sinasabing ang araw na to ang pinakamalas na araw sa buong taon? Aalamin natin at tutuklasin ang mga nakakatakot na istorya sa paligid ng tataba niya. I'm trying to reach 100,000 subscribers. Kaya't kung mahilig ka sa mga ganitong kwento, sana ay napasubscribe kita.